Good day mga ka-DIY. Ayan, nabili natin sa Lazada. Hindi ko alam kung original siya o pero mura siya. Ano lang siya, 64 pesos katulad ng C110. At ito namang sea oil, testingin natin with STP additives. Pasok siya sa ano ng Toyota natin, no? 20 watts 50. Ayan, first time ko siyang gagamitin, kaya try natin. Tara, mga ka-DIY na. Ito nga pala yung ating oil filter. Bago natin siya isalpak, ayagyan muna natin siya ng oil dito. Ayan, tanggalin natin itong plastic, tapos lagyan natin siya ng langis. Ayan, mahirap ang isa kamay. So, binuksan natin, no? Wala naman siyang tagas. Kay Lazada ko in-order to. Mura lang to mga paps, nasa 700 lang ng sale, free shipping pa. Ayan, naka-sealed naman siya. Siyempre, tatanggalin natin yung kanyang tapos salinan natin yung ating oil filter. Saglit lang, ha. Ayan, pag nasalinan natin ng langis, lagyan na rin natin tong kanyang oil ring bago natin isalpak. Ayan, lagyan na natin sa ilalim. May langis na siya. At eto na, salin na natin ang ating sea oil na langis. Kalimitan nito mga paps, ano lang, 3.5 liters lang. Yung 0.5 pang bantaw na lang natin pagka medyo ano siya, bumaba yung ano. Pero matagal, alas na naabot ako ng 4,000 kilometers bago ako magdagdag top up. Huwag nyo lang masyadong punuin, no? Pagka nasa half liter na, tigil na tayo. 1.5 pa. Testingin muna natin bago natin tingnan muna natin pala dito sa dipstick kung okay na siya. Ayan, kung mapapansin nyo sa dipstick, no, konti na lang dadagdag natin. Pag na lang start, saka natin check kung lampas below dyan sa guhit na yan. Ayun na, okay na yan. Pagka ano lang kulang, saka natin i-add. And sana mayroon tayong natutunan ngayong mga araw mga paps. Update ko kayo after 5,000 kilometers. Kung maganda ba siya, kung okay ba siya, at kung mas matipid ba sa gasolina. Yan, paki-like and subscribe. Salamat mga paps. God bless.